kababayan, eto umpisahan na agad po natin. Etong ating talakayan mga kababayan, dito po sa nakita po nating balita na kung saan po etong si Bato de la Rosa mga kababayan, kinwestiyon yung detention transfer mga kababayan laban po dito kay Atty. Lopez. Dahil kung titingnan nyo, di ba itatransfer dapat ito sa Women's Correctional, dyan po mga kababayan sa may Mandaluyong. Pero kung makikita nyo rin, biglang sumipot etong si Bato de la Rosa mga kababayan para daw magpakita ng suporta dito po kay Vice President Sara Duterte. So ito, i-play na po natin. Dumating sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City ngayong araw si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito'y bilang pagpapakita ng suporta kina Vice President Sara Duterte at Atty. Zuleika Lopez. Ayon kay Senator Bato, inhustisya ang plano ng House panel na ilipat sa Women's Correctional Facility ang Chief of Staff ni BP Sara. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, kaya naman ito'y pinalilipat, mga kababayan, dun sa may Women's Correctional, dyan po sa may Mandaluyong, para sa seguridad din nitong si Sara Duterte at saka po nitong si Atty. Lopez. Kasi nga mga kababayan, sobra-sobra kasi yung pagpapaepal ni Sara Duterte dyan po sa Kamara. Kung hindi kasi dahil sa kanya, mananatili namang nakadetain yang si Atty. Lopez dyan po sa Kamara ng maayos at inaalagaan naman. Pero mga kababayan, eto kasing si Sara nagpumilit na manatili dyan po sa Kamara na nagiging dahilan mga kababayan for security reason. Dahil kung titingnan po natin, di ba pangalawang pangulo siya ng Republika ng Pilipinas, iniisip lang ng Kamara yung kanyang seguridad. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Hindi naman ito kriminal at walang anumang kaso na nakasampa laban sa kanya. Very unfortunate dahil yung tao na hindi pa man lang nagiging accused, no? Hindi pa napailan ng kaso, kung i-treat mo parang convictado na dadalhin mo sa Women's Correctional. Di ba ganyan ang ginawa nyo dati kay Leila de Lima? Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, eto kasing si Bato de la Rosa, nagsasalita na naman siya ng ganito. Parang pinapalabas niya na inhustisya yung ginagawa dito kay Atty. Lopez, na hindi naman daw po ito kriminal, bakit daw po ito dadalhin sa Women's Correctional dyan sa may Mandaluyong. Pero kung titingnan po natin mga kababayan, di ba sobrang tindi nung ginawa nila dati kay Leila de Lima. Inaaligasyonan po nila ng kung ano-ano, tapos iniipit nila nung panahon na yon. Tapos ngayon kayong sisigaw na inhustisya porkit kaalyado ninyo, porkit kasamahan ninyo. Yan ang problema kasi mga kababayan sa mga to. Kaya nga doon sa mga tao, maging matalino kayo sa sunod. Huwag kayong magpapabudol sa mga to. Kita nyo pag sa kanila, ginagawa mga kababayan, sinusunod yung proseso kasi nga iniisip yung kaligtasan ni Sara. Ayaw ni Sarang umalis ng Kamara. Anong dapat gawin? Natural, yung pinoprotektahan ni Sara ilalagay doon sa mas lugar na mas mapoprotektahan. Etong sina Lopez mga kababayan. Di ba ngayon kung titingnan po nating mabuti, ang sinasabi ni Bato de la Rosa dito, hindi naman daw po kriminal. Etong si Lopez, bakit daw po dadalhin doon? Dapat ang tinanong mo si Sara, bakit kasi siya nagpa-epal pa? Bakit kasi siya pumunta pa ng Kamara? Dapat ganun ang ginawa mo. Dapat tinanong mo si Sara, bakit ayaw niyang umalis ng Kamara at hindi at hayaan niya na yung kumpanyon o kampanyon nitong si Atty. Lopez ang manatili doon para samahan etong si Lopez. At kailangan pa mga kababayan, dapat tinatanong niya din si Sara, bakit kailangan pa makialam? Diba mga kababayan, ngayon ipagpatuloy pa natin. Women's Correctional Facilities a place for convicted criminals. Bakit mo ikulong doon yung isang babae, isang abogado na pinatawan lang ng citation for contempt? Ayon pa kay Senator Bato, wala pa siyang impormasyon kung nakarating na kay Sabi nga nung mga nagko-comment dito mga kababayan, buti nga kulong lang, hindi patay. At may karatula pa na ang nakasulat, wag tularan, magnanakaw ako. Kaya nga mga kababayan kita nyo yung nangyayari dati, yung ginagawa nila kay Leila de Lima dati, bumabalik na paunti-unti sa kanila na inhustisya yung ginagawa sa kanila. Porket kaalyado ninyo. Porket kaalyado ng mga to mga kababayan. Ganyan nga yung mga yan. Pagka kaalyado nila, maiingay sila. Di nyo ba napapansin? Pag kaalyado nila, naglalabasan itong mga to.
Pero pagka normal na mamamayang Pilipino, mga kababayan, walang pakialam ang mga to. Kaya nga kung titingnan yung mabuti, lagi nilang sinasabi, for Pilipino sila, may malasakit sila. Pero kapag kailangan sila ng tao, hindi naman sila makakagilap. Pero pagka kaalyado nila, kita nyo, mabilis pa sa sikat ng araw, naandi dito na. Nagsasalita na ng kung ano-ano. Diba, ipagpatuloy pa natin. Dating Pangulong Rodrigo Duterte ang sitwasyon ni BP Sara at ng kanyang Chief of Staff dahil hindi pa sila nagkakausap nito. Samantala, sinabi naman ng senador na pag-aaralan niya kung ano ang mga hakbang na maaari niyang gawin para matulungan si BP Duterte at Atty. Lopez. O di tulungan na. Gagamitin na naman ang koneksyon ng Senado, mga kababayan, para tulungan yung isang tao na nakontempt dahil sa pakikialam sa trabaho ng congressman, dahil sa pagsisinungaling at hindi pagsasabi ng totoo dyan po sa Kamara. Yan, mga kababayan, gagamitin na naman nila yung kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanila ng taong bayan. Nasaglip na ginagamit nila yan para tulungan ang mga kababayan nating Pilipino. Ngayon, mga kababayan, eto, punta naman tayo dito pa sa isang topic, mga kababayan. Diba sinasabi nila nung kampo nitong sinasabi nitong Sinasar Duterte at yung kanyang mga alagad, mga kababayan, marami daw po mga lalaki ang pumasok. Sabi din itong si Atty. Lopez, doon daw po sa detention center o sa detaining room nitong si Lopez, mga kababayan. Ngayon, kung titingnan yung mabuti, may dalawang babae dito, yung pulis at saka itong may dala nung sulat, mga kababayan. At saka naandyan na sa loob itong si Sara Duterte. Ngayon, panoorin natin kung may kinuha nga bang cellphone or kung kinuha nga ba, pinipilit nga bang kuhanin yung cellphone nitong si Atty. Lopez. Ano po, ito, i-play na po natin. For the years 2022. Ayan. Ako po yung lawyer niya ngayon. Ma'am, no, we're just reading po the order. Opo. Order, nabasa ko na po yan. Ako po yung lawyer niya ngayon. Yes, ma'am. Opo. Kasi this is a detention center. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, may space kayo para dito sa kanya. Yes, ma'am. Diba? Opo. So, Ma'am, let us just comply because we are mandated to read this order. We will just simply read it to ma'am. Oh. Yes po. Ma'am, no, I think that's a different one, ma'am. That's Eto, mga kababayan, yung mga oras na na dapat itatransfer etong si Atty. Lopez sa Women's Correctional sa may Mandaluyong. Eto yung oras na yon na sinasabi nila na may 9 na lalaki ata. Parang ganun yung sinasabi nila na may pumasok daw dito at kinukuha pa nga daw yung cellphone nitong si Atty. Lopez. Eto, pakinggan pa natin. yes, ma'am, but before I give you the copy, ma'am, will you please allow me to read it? Can you just give us a copy? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay, ma'am, Sinarha na. may I continue into the utilization of public funds. Ang bastos talaga, mga kababayan, Tingnan nyo, kinuha niya yung papel tapos sinarhan niya yung bintana, kinakausap pa siya. Tingnan nyo mabuti, dito. Kinuha niya yung papel, kinakausap pa siya tapos sinarado niya yung bintana. Thank you so much, ma'am. Okay, ma'am, may I continue into the utilization of public funds, particularly the budget appropriated to the office of the President, Vice President, for the years 2022, 2023. Ma'am, we can arrange that naman, ma'am, for you. Ayan. Can we call them now? No, ma'am, let us, Tingnan nyo yung eto, mga lalaki daw yung naandi dito, mga kababayan. Bali, dalawa lang siguro yung lalaki dito kasi ito yung isa, Yan, nakasombrero. Tapos ito yung isa. And then ito yung babaeng pulis. At ito yung siguro sergeant at arms. Itong may dala ng sulat na ito. Na kung saan ipinaparating sa kanya na ililipat siya sa Women's Correctional, mga kababayan. Ipagpatuloy pa natin. Implement this first, ma'am. Tingnan din natin kung kinukuha ba yung cellphone. We are under... To be present, ma'am. Please. I need my lawyers to be present. Ma'am, not here po. Opo. I am serving my detention in good faith. Opo. Please know that. Opo. From the US, I came back.
I sat there and I answered the questions. So, I would like my lawyers to be present. Ma'am, are your lawyers around? We are going to call them. Ma'am, but we are ordered to I want my implement this lawyers to be immediately. present. Mm. Ma'am, please. Opo. So, Please I'm ready to understand. also. Kasi ang ano sa Wala akong problema, sir. But I need my lawyers to be present. before we can effect this, ma'am. I need my lawyer. No, let them... Tingnan nyo yung partihan na inaagaw yung cellphone. Kung meron ba kayong makikitang nagkakaagawan ng cellphone dito? Yes, let them come with me. Or at least masabihan ko sila. Ma'am, safe naman po kayo with us. Mm. Opo. It is not that. Wala akong issue about that. Nakita nyo ba mga kababayan na may agawan ng cellphone dito? Ang ganda pa nga nung sinabi nung safe naman po kayo ma'am. Safe naman po kayo sa amin. Napakaganda ng sinasabi mga kababayan dito. Ang masakit nga lang kasi dito, si Sara Duterte nagpresenta siya na siya ang abogado nitong si Atty. Lopez sa mga oras na ito na kinakausap niya. Siguro etong babae na may dala ng letter dito po kina Lopez mga kababayan. Ngayon kung titingnan po nating mabuti, ang ganda naman ng approach sa kanila at wala naman tayong nakita na nagkakaroon ng panghaharas, nagkakaroon ng agawan ng cellphone at kita naman din natin mga kababayan na may babae na kasama at dadalawa lang yung lalaki. So ngayon yung sinasabi nila na sa mga media, sinasabi nitong si Sara, kita nyo obvious naman na isang kasinungalingan yan mga kababayan. Yan, nasa sa loob si Sara. Diba? Yan, andito siya sa loob Tapos ang ikikwento nila sa public mga kababayan, masama ang mga taga-kamara. Masama yung mga taga-sergeant at arms. Hindi naman pwedeng ganon. Buti na nga lang may video mga kababayan kung walang video, edi kawawa. Eto mga taga-sergeant at arms. Kawawa eto mga taga-kamara.